laban sa umano'y anti-OFW na panukalang batas ni Congresswoman Teresa Bunuan David. Hindi raw dapat ipatong sa balikat ng mga OFW ang dagdag na bayarin. Yan ang balitang Middle East ni Florante Catanos. Nagsagawa ng Indorally ang Migrante Alcobar at OFW Joint Force para mariing tutulan ang napipitong dagdag gastos ng mga OFW. Sa proposed House Bill No. 6195 o Emergency Repatriation Act ni Congresswoman David, obligado ang bawat Pinoy na mangingimang bansa na magbayad ng $50 o mahigit 2,100 pesos. Doble ito sa kasulukuyang singil na $25. Wala sa katinuan at pag-iisip ang panukala ni Manila 4th District Representative Teresa Bunuan David na amyendahan ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 2010 sa pamamagitan ng paniningil ng karagdagang $50. Bakit pa raw magbabayad ang mga OFW ng $50, ganong malaki ang pondo ng OWA sa bangko na umaabot sa 13 billion pesos? Ang tunay na usapin daw ay hindi kawalan ng pondo ng OWA, kundi ang tamang paggamit ng ehensya ng pera. Hindi dapat gawing milk, singkaw o gatasan ng pamahalaan Aquino ang mga OFW dahil sa laki ng iniimbag namin sa ekonomiya ng Pilipinas. Malaking bagay daw ang $50 sa maliliit na manggagawa, kaya kung gusto raw tumulong ni David, kunin niya ang pondo sa kanyang pork barrel. Magandang layunin niya tumulong, pero wag naman niyang ang responsibilidad sa mga OFW. Para sa akin dapat manggaling niya sa ang funding niya manggaling sa kanyang sariling pork barrel. Unang-una dahil ang mga OFW, pag alis pa lang sa Pilipinas, marami silang binabayaran like PhilHealth, OEC, and yung mga loans din ng mga OFW. So kung may additional tayong $50, ano pang mangyayari sa mga sweldo ng mga OFW natin? Inaasahan nila na diringgin na David ang kanilang pagtutol at iurong ang padukala sa mababang kapulungan. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanos, Alcobar, Saudi Arabia.